Panibagong araw na naman. Araw na naman ng bakbakan pagdating sa gawaing bahay. Ganun talaga, kapag wala kang trabaho, salung-salo mo lahat ang obligasyon sa bahay. Gayunpaman, kailangan nating harapin ang araw ng may sigla at puno ng pag-asa. Tulad na lang nitong alaga akong aso, si Rio. Maaga pa lang hyper na. Gusto na makapaglaro agad sa akin. Hindi mo siya makikitaan ng tamlay. Ganyan din dapat tayo, full of energy. Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si Rico, ang inyong dakilang house husband. Sapat na sa akin sa umaga ang pag-inom ng kalahating baso ng tubig. Hindi kasi ako pwede sa kape gawa ng kapag nakakainom ako ng kape, bigla-bigla na lang sumusumpong ang acid reflux ko. Bago ko umpisahan ang mga gawain ko, ugali ko nang magunat-unat ng konti, warm up kumbaga, para magising ng gusto ang diwa ko. May dalawa akong dumbbell na ginagamit, 8 pounds ang bigat. Sapat na yan para gisingin ang mga mantika ko sa katawan. Brown rice ang gamit naming bigas. Diabetic kasi si Mrs. So in-advise siya ng doktor na magpapaya. And suggestion nila mag-shift kami sa brown rice. So ito. So 1 month na rin kami gumagamit ng brown rice. And kahit pa paano may positive result naman. So si Mrs. for a month nagbawas na siya ng 3 kilos. Ako naman 5 kilo. Pero syempre may kasabang exercise. Pagkatapos ko mag-stretching, inupisan ko na nga magluto ng almusal at ng baon ni Mrs. Magpapainit na din ako ng tubig na pandigo ng asawa ko. Torta nga pala sa kamaling ang lulutuin ko. 4 na pirasong talong saka 1 lata ng maling. Pagkakasyahin na namin yan para sa almusal at pananghalian. Hindi naman sa kuripot kami, pero walang pambili. Importante kasi na kahit papano, marunong tayong magtipid. 5:00 pa lang ng umaga, tulog pa si Mrs. Kaya sa oras na to, ako pa ang masusunod dito sa bahay. Sasamantalahin ko na ang gumalaw ng malaya habang wala pang nagmamando. Kasi kapag si Commander nagising, parang laging may audit. Joke lang. Mabait naman ang asawa ko. Ang kaso kapag nandyan siya, masyadong maraming makisuyo. Kaya hindi tayo masyadong makafocus. Hindi naman natin matanggihan kasi nakikiusap nga. Naglalambing kumbaga. Umaga kailangan medyo mabilisan ang galawan. Mag-aasikaso pa kasi si Mrs. papuntang trabaho. Kailangan niyang kumain ng maaga at para makainom siya ng mga gamot na inireseta sa kanya ng doktor para mapababa ang blood sugar niya. Kaya pagkatapos magluto, dapat kaagad-agad nang ayusin ang mesa para sa almusal. At dahil nga diabetic si Mrs., hinihikayat siya ng doktor na magbawas ng timbang. Kaya tuwing umaga, lagi siyang nag-exercise. At habang ginagawa niya yon, inaayos ko na rin ang kanyang baon. Masinop si Mrs. sa pera kaya mas pinipili niya na lang magbaon kaysa bumili ng ulam sa labas. Malaki rin kasi ang natitipid niya kapag nagbabaon siya. Sa ngayon halos saktuhan lang ang pera namin kasi hindi pa nga ako nakakaalis papuntang abroad. Wala pa akong schedule of deployment kaya medyo matagal-tagal pang pagtitiis ang pagdadaanan namin. Gayunpaman, haharapin namin ito ng buong loob. Natural lang naman na kung minsan meron ka talagang pagdadaanan na pagsubok. Pero ang mga pagsubok na ito ang magbibigay tatag sa inyo sa bandang huli. Kaya napaka-importante na dapat hindi ka nawawalan ng pag-asa. Maging positive ka lang lagi sa buhay. Pagkatapos mag-exercise ni Mrs., nag-aalusal na kami. Mabilisan lang din ang kain namin para hindi naman malate si Mrs. sa trabaho. Gayunpaman, sinusulit namin ang maikling oras na yon na kahit papano makapagkwentuhan man lang ng konti habang kumakain. Heto ang mga bagay na hindi ko na magagawa pag nasa ibang bansa na ako. Kaya hanggat nandito pa ako sa Pinas, sinusulit ko na ang mga ganitong mga bagay-bagay. Panibagong sakripisyo na naman ang haharapin ko pag nasa ibang bansa na ako. Pero ganoon naman talaga ang buhay. Kung sino yung marunong magsakripisyo, sila yung nakakaraos. Sabi nga ng kasabihan, if you want something you never had, you have to do something you've never done. Huwag tayong papetiks-petik sa buhay. Wala tayong mapapala dyan. Hanggang dito na lang muna ang ating episode mga kaibigan at abangan ang mga susunod na kabanata.
Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Sana may natutunan kayo sa episode na ito. At kung nagustuhan nyo ang video na to, mangyari lamang na mag-like at mag-subscribe sa Rick's TV. At para sa mga katanungan, mag-comment lang sa baba and see you on the next video.